Lalong umiinit ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Venezuela at inanunsyo ni Donald Trump ang pagpapatupad ng naval blockade sa Venezuela. Sabi ni Donald Trump, napalibutan na ng tropang Amerikano ang Venezuela mula sa lahat ng baybayin. Simula ngayon, aarestuhin o lulubugin ang lahat ng oil tanker na konektado sa Venezuela at may parusa. Habang abala ang lahat sa pagsusuri ng pahayag, inamin ni Donald Trump ang totoong dahilan ng digmaan laban sa Venezuela at sa rehimen ni Nicolas Maduro. Inakusahan ni Donald Trump ang Venezuela ng pagnanakaw ng pondo mula sa Estados Unidos ng Amerika at sinabi niyang ninanakaw ng rehimen ni Maduro ang langis, iba pang yamang mineral at maging ang mga lupa mula sa Estados Unidos. Dahil dito, idineklara ng Estados Unidos na dayuhang teroristang organisasyon ang gobyerno ni Maduro. Kaya pwedeng atakihin ng Estados Unidos military ang mga kaugnay ng rehimen ni Maduro. Sa kabilang banda, sinabi ng gobyerno ng Venezuela na hindi totoo iyon, bagkus si Donald Trump ang nagnanais na nakawin ang kayamanang pag-aari ng Venezuela. Pero maaaring magtanong kayo, paano nga ba nagnanakaw ang Venezuela ng pera, langis, yamang mineral at maging ng mga lupa mula sa Estados Unidos ng Amerika? Sa ano nga ba inakusahan ni Trump ang rehimen ni Maduro? Iyan ang mahirap na tanong na sasagutin natin sa episode na ito. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksa. Bago simulan, mag-subscribe, mag-like at mag-komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video sa YouTube. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kaya habang tayo ay natutulog sa ating bahagi ng mundo, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kinukubkob niya ang Venezuela at idineklara bilang terorista ang rehimen ni Maduro. Ngayon, ibabahagi ko ang buong pahayag ni Donald Trump, tapos susuriin natin ito. Kaya, si Donald Trump ay nagsusulat sa kanyang social network na Truth Social. Si Donald ay nagsusulat sa social media na kukunin niya sa pagkubkob ang kalapit na Venezuela at idineklara niyang terorista si Maduro doon. Sinabi ni Donald Trump na kukubkubin niya ang Venezuela at idineklara niyang terorista ang mga naroon. Si Donald sa kanyang sariling social network na Truth Social ay nagsusulat na kukunin niya sa pagkubkob ang kalapit na Venezuela at idineklara niyang terorista ang naroon. Ang mga ilegal na migrante at kriminal na ipinadala ng rehimen ni Maduro sa Estados Unidos noong mahina at walang kakayahang administrasyon ni Biden ay bumabalik na sa Venezuela. Ganito talaga kalakas ang pahayag na ito, na gaya ng naririnig ninyo, puno ng paratang na parang may ninakaw ang Venezuela mula sa mga Amerikano. Pero babalikan pa natin ito. Napaka-interesante ng bahaging ito. Ang mga hakbang na ginawa laban sa Venezuela, na may isa sa pinakamalalaking reserba ng langis sa mundo, ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis ng halos $1 hanggang $56 bawat bariles. Pagkatapos ng pahayag ni Donald Trump, mas mababa pa rin ito kaysa noong nakaraang taon. Nangyari ito matapos masakop ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa baybayin ng Venezuela noong simula ng buwang ito. Pagpapalakas ng puwersang militar ng Estados Unidos sa Caribe upang bigyang presyon si Maduro na talikuran ang pamumuno sa Timog Amerika. Kamakailan, nagbanta si Trump ng mas matinding pagtutunggali sa Venezuela. At nitong mga nakaraang linggo ng buwan, sinabi niya sa isang panayam na bilang na ang mga araw ni Maduro at hindi niya inalis ang posibilidad ng pagpapadala ng mga tropang Amerikano sa Venezuela. Ang pagtaas ng presyon sa bansa ay nagtulak palayo sa ilang kaalyadong pampulitika sa Amerika
na tutol sa bantad na pagpapalit ng rehimen sa Venezuela. Halimbawa, may mga senador na Republikano tulad ni Josh Hawley na nagsasabing ang totoong dahilan ng digmaan laban sa Venezuela ay pagpapatalsik sa rehimen ni Maduro, hindi ang di umano'y laban sa droga. Mahalagang tandaan na kailangan ng apruba ng Kongreso ang anumang operasyong panlupa sa Venezuela dahil ito ay magiging digmaan. Kaya naman pinipili ni Trump ang mga paraang tulad ng blockade at paglusob para gawing imposibleng mabuhay ang rehimen ni Maduro. Kahit na mas matagal itong mangyayari, mas maaga ngayong taon, sinimulan ng administrasyon ni Trump ang serye ng target na pag-atake sa mga barko sa internasyonal na tubig ng karagatang Pasipiko at Atlantiko malapit sa Timog at Gitnang Amerika. Dahil dito, halos 100 kataong pinagsuspetsahang sangkot sa drug smuggling ang namatay. Ngayon, nandito na tayo. Diretsahang sinabi ni Susie Whale, ang hepe ng staff ng White House, na ang lahat ng mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng presyon laban kay Maduro dahil nais ni Trump na pabagsakin ang lider ng Venezuela. At, sa totoo lang, sa YouTube channel na ito ay may isa pang episode na lalabas ngayon tungkol sa kontrobersyal na panayam ng hepe ng staff ng White House na si Susie Wales, kung saan marami siyang sinabi na nakakaintriga at nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Donald Trump. Balik tayo sa Venezuela. May mahalaga akong paalala dito. Sa kabila ng pahayag ni Trump, halos 2/3 ng pag-export ng langis mula Venezuela ay patuloy pa ring mailalabas ng walang sagabal. Dahil ito ay dinadala ng mga tanker na hindi pa napapasailalim sa mga parusa. Sa kabuuan, ang Venezuela ay nag-e-export ng humigit kumulang 700,000 bariles kada araw. Samantalang ang mga tanker na napasailalim sa parusa ay may dala lamang ng mga 300,000 bariles. Hindi ito sapat upang baguhin ang sitwasyon sa pandaigdigang pamilihan ng langis. Pero huwag kayong palilinlang sa mga numerong ito dahil kung tutuusin, kaya namang tiisin. Nawawalan lang ng 1/4 supply ng langis ang Venezuela. Pero hindi ganoon. Magbabahagi ako ng sipi mula kay David Goldwyn, dating empleyado ng kagawaran ng Estado ng Amerika. Bagaman malabong makaapekto ang blockade sa presyo ng gasolina sa mga gasolinahan sa Amerika, magkakaroon ito ng epekto kay Maduro. Maaaring umabot sa 80% ang pagkawala ng kita ng gobyerno ng Venezuela na magdudulot ng kakulangan sa transportasyon, pagkain, lohistika, agrikultura at pag-aangkat ng produkto. Inaasahan kong biglang tataas ang inflasyon at magkakaroon ng mabilisang migrasyon mula Venezuela papunta sa mga kalapit bansa. Ngunit mahalagang tandaan dito na maaapektuhan din ang mga kaalyado ng Venezuela na maaaring hindi gustong magkaroon ng alitan sa Estados Unidos ng Amerika dahil pa sa rehimen ni Maduro. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang pag-export ng langis ng Venezuela dahil sa mga broker at shadow tanker na nagdadala nito sa China, pinakamalaking mamimili ng bansa. Kaya ngayon, kailangan ng pumili ng China. Base sa nakikita, hindi kayang tulungan ng Rusya si Maduro at mukhang ayaw ni Putin. Kaya hindi rin nagmamadali ang Beijing makisangkot dito. Interesante, tanging Chevron lang ang Amerikanong kumpanya ng langis na patuloy na nag-ooperate sa Venezuela dahil sa lisensyang pinalawig ng administrasyon ni Donald Trump. Ngayong taon, sinabi nilang hindi na apektuhan ang operasyon at tuloy ang maayos na trabaho. At dito na tayo dumating sa pinaka-interesanting bahagi. Ano nga ba talaga ang ninakaw at patuloy na ninanakaw ng Venezuela ayon kay Donald Trump mula sa Estados Unidos ng Amerika? Sa kanyang pahayag, sinabi ni Donald Trump na ninakaw ng Venezuela mula sa gobyerno ng Amerika ang langis, lupa at iba pang mga ari-arian. Pero totoo nga ba ito? Isa itong komplikadong tanong na kailangang pag-aralan. Malamang, si Donald Trump ay tumutukoy sa mga kaso. Dito ko ipapaliwanag kung ano ang mga ito. Komplikado ang sitwasyon pero lilinawin natin ngayon. Noong nakaraang taon, inaprubahan ng federal na hukuman ng Estados Unidos ang halos $21 bilyong na halaga ng mga kaso ng iba't ibang kumpanya laban sa pamahalaan ng Venezuela. 1 taon na ang nakalipas. Maraming mga kumpanya mula sa Amerika, Canada at Ireland na dati nang nagtrabaho sa merkado ng langis ng Venezuela o nag-invest ng kanilang pera sa industriyang ito ang nagsampa ng kaso sa korte. Ang dahilan ay nang maupo sa kapangyarihan si Nicolas Maduro sa ikalawang pagkakataon. Maraming mga kanluraning kumpanya na aktibong nagtrabaho sa pagmimina ng langis at iba pang yamang mineral sa bansang ito ang pinalayas mula sa Venezuela. At lahat ng mga nagpapautang na nag-invest sa industriya ng pagmimina ng Venezuela
ay nawalan ng kanilang pera. Dahil si Nicolas Madurova ay basta na lang tumangging bayaran ang mga utang, sinabi niya na lahat ng utang ay pinapatawad na. Sa huli, umabot sa 21 bilyong dolyar ang demanda na binawasan ng korte dahil mas mataas ng 3 tuldok, 5 bilyon ang orihinal na halaga. Noong Enero 2021, ilang kumpanyang kanluranin ang dumulog sa korte para bawiin ang kanilang ari-arian sa pamamagitan ng pagbenta ng mga pabrika ng Citgo Petroleum na pag-aari ng gobyerno ng Venezuela. Ang buong kumpanya ay may ugat sa Houston, Amerika. Ngunit aktibong nag-operate sa Venezuela at sa huli, ilang bahagi ng mga oil refinery ay naiwan doon sa ilalim ng pamamahala ng rehimen ni Nicolas. Kaya ang pagbebenta ng kumpanyang Citgo Petroleum bilang kabayaran sa mga nagpapautang ay sinalubong noon ng matinding pagtutol mula kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela na tinawag ang mga hakbang ng Korte ng Amerika na isang pagnanakaw. Bagaman nais lang ng mga nagpapautang na mabawi ang kanilang mga ari-arian na kinuha ni Maduro, iminungkahi nilang ibenta ang mga asset ng Citgo Petroleum sa Venezuela, isubasta ang mga oil refinery at gamitin ang kita sa pagbabayad ng utang. 21 bilyong dolyar ay malaking halaga, pero sabi ni Maduro na hindi tayo magbebenta ng anuman. Ito ay pagnanakaw, kapal ng muka at iba na ang pamahalaan. Pasensya, di ko alam saan o paano kayo nag-invest. At dapat ding banggitin na hindi diretsahang binanggit ni Trump ang mga pahayag na ito sa kanyang pahayag, kung saan sinabi niya na, at quote, illegal na rehimen. Ginagamit ni Madurova ang langis mula sa mga nakaw na oil fields para punduhan ang sarili, narkoterorismo, human trafficking, pagpatay, at pagdukot. Ipinapahiwatig ni Trump na ang asset ng mga kanluraning kumpanya sa Venezuela ay naiwan at ngayoy pinag-uusapan o dinidemanda sa Amerika. Ito mismo ang lahat ng ninakaw ni Madurova at patuloy siyang kumikita mula rito. Kaya hindi ako magugulat kung sa hinaharap ay tataas pa ang halagang hinihingi sa demanda. Patuloy na ginagamit at pinagkakakitaan ni Madurova ang mga asset na ito na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanyang ikinabubuhay. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye nasa description ng video. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.